ating tatalakayin ngayon ay Linggo ng Pagkilala sa Autismo o Autism Consciousness Week. Ano nga ba ang Linggo ng Pagkilala sa Autismo at kailan ito idinaraos? Idinaraos ito tuwing ikatlong linggo ng Enero ayon sa proklamasyon ng ating Pangulong Fidel Ramos noong 1996. Ano ang layunin nito? Ito ay naglalayong magbigay inspirasyon ng pagtanggap, pagtutulungan at pagpapahalaga sa mga individual na may autism spectrum sa ating lipunan. Ano nga ba ang autism spectrum disorder? Ito ay isang komplikadong kondisyon na may kaugnayan sa pagbuo ng utak ng isang tao. Karaniwang paglalarawan ang kapag ang isang bata ay may limitadong kakayahan sa pakikipag-usap o kaya naman ay parang paulit-ulit o hindi karaniwan ang kanyang ikinikilos. Ano naman ang mga palatandaan o sintomas ng autism spectrum disorder? Una na dito ay ang hirap sa pakikipag-interaksyon sa lipunan, limitadong interes o pag-unawa sa nararamdaman ng iba, limitadong paggamit ng mga galaw, ekspresyon sa muka at mata, hirap sa pag-unawa o paggamit ng di-verbal na senyales tulad ng kilos ng katawan. Huli o wala pang pag-unlad sa pagsasalita. May tinatawag tayong echolalia. Ito ay ang paggamit ng mga salita o parirala nang walang pag-unawa sa kanilang kahulugan. At ang panghuli ay ang paulit-ulit na paggawa ng isang bagay. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mga maling paniniwala ng karamihan. Una na dito ay ang masamang pag-aalaga ng magulang ay nagdudulot daw ng autism. Lahat daw ng may autism ay intellectually disabled. Ang autism daw ay isang uri ng mental disorder at ang bakuna daw ay sanhi ng autism. Ngunit alam niyo ba ang katotohanan? Noon ay pinaniniwalaan ito, ngunit ngayon, ayon sa mga pag-aaral, ang autism ay nade-develop bago pa ipanganak. Hindi lahat ng autism ay may intellectual disability. Ang iba ay mayroong normal or mataas na IQ. Ang autism ay hindi isang mental disorder. Ito ay maaaring dahil sa problema sa normal na development ng utak o yung level ng tinatawag na neurotransmitter. Gayunpaman, madalas na magkaroon ng kasabay na mental disorder ang mga may autism. Wala pang sapat na pag-aaral na nagsasabing ang pagbabakuna ay isa sa sanhi ng autism. Ang hindi pagbabakuna ay maaaring magdulot ng kawalan ng proteksyon laban sa iba't ibang uri ng sakit. Ano-ano nga ba ang mga tinatawag na risk factors ng autism spectrum disorder o saan ito pwedeng magmula? Una na dito, ang autism ay namamana, kung kaya't ang ilang kombinasyon ng mga tinatawag nating genes ay maaaring magpataas ng panganib sa isang bata. Ang isang bata na may mas matandang magulang o mas matandang edad ay may mataas na panganib ng autism. Ang mga babaeng buntis na na-expose sa ilang particular na gamot o chemical tulad ng alcohol o yung mga ginagamit sa kumbulsyon na gamot ay mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng autistic na mga anak. Mayroon nga bang gamot para sa autism spectrum disorder? Bagamat walang gamot para sa autismo, maaari namang mapabuti ang kalagayan ng isang bata sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una na rito ang tinatawag na Applied Behavioral Analysis. Ito ay naglalaman ng sistematikong pag-aaral ng mga functional na mga hamon ng bata na ginagamit upang lumikha ng istrukturadong plano ng asal para mapabuti ang kanilang mga adaptive na kasanayan at mabawasan ang hindi angkop na asal. Ikalawa ay ang social skills training. Isinasagawa ito sa isang grupo o individual na setting at naglalayong tulungan ang mga bata na may autism na mapabuti ang kanilang kakayahan sa pakikisalamuha. Speech and language therapy. Maaaring mapabuti nito ang paraan ng pagsasalita ng bata at ang kanilang pangunawa sa wika. Occupational therapy naman ay nilalabanan nito ang mga kakulangan sa adaptive na kasanayan sa pamamagitan ng mga gawain ng pang-araw-araw, pati na rin ang mga problema sa pagsusulat. Parent management training. Tinuturuan naman nito ang mga magulang ng epektibong paraan ng pagtugon sa mga problema sa asal at pagsusulong ng angkop na asal sa kanilang anak. Ang sunod ay Special Education Services.
Sa ilalim ng Individual Education Plan na ibinibigay ng kanilang paaralan na sumasang-ayon sa kanilang mga kahinaan sa sosyal na komunikasyon, limitadong interes at paulit-ulit na asal. Maaaring maabot ng mga bata na may autismo ang kanilang pinakamataas na potensyal sa akademiko. Narito naman ang mga bagay na maaaring makatulong sa iyo sa pag-aalaga ng iyong anak na may autismo. Una, i-educate ang sarili tungkol sa autism. Ikalawa, humanap ng suporta. Ikatlo, bigyan ng oras ang iyong sarili. At ikahuli, humingi ng profesional na tulong para sa mga partikular na alalahanin. Mayroon ba kayong mga katanungan? Kung sa tingin nyo ang anak nyo ay may senyales o sintomas, ito ang mga pwede nyong tawagan, i-contact o puntahan upang masagot ang inyong mga katanungan.